May uri ng kapangyarihan na hindi kailanman nag-a-announce ng sarili. Hindi ito nangangailangan ng validation, palakpak o exposure. Hindi ito humahabol ng papuri. Ginagawa nitong inevitable ang tagumpay. Yan ang uri ng lakas na minamaster ng mga introvert. Tahimik silang kumikilos sa mundo. Iniiwasan ng pansin, hindi dahil kulang sila sa kumpiyansa, kundi dahil nauunawaan nila ang enerhiya. Alam nila na sa sandaling masyadong maraming mata ang makialam sa proseso, nagkakabasag-basag ang focus. Ang dalisay na layunin ay nadudungisan ng mga opinyon, pagdududa at projection ng iba. Kaya naglalaho na lang ang mga introvert. Hindi dahil tamad sila o naliligaw, kundi dahil may itinatayo silang sagrado sa katahimikan. Bumubuo sila sa katahimikan tulad ng mga monghe na nagtatayo ng templo, one brick at a time, nang walang nakakakita. Pag napansin na sila ng mundo, tapos na ang lahat. At magtatanungan ng mga tao, paano nila nagawa yon? Hindi nila yon ginawa, naging ganun na lang sila, ng dahan-dahan, tahimik at deliberate. Narito ang mga dahilan kung bakit gusto ng mga introvert na magmukhang aksidente ang kanilang tagumpay. Number 1. Dahil ayaw ng mga introvert na pinapanood habang sila ay bumubuo. Para sa mga introvert, ang paglikha ay isang espiritual na gawain. Hindi ito bagay na gusto nilang pinagmamasdan, pinupuna o hinuhusgahan habang fragile pa. Nauunawaan nila na ang paglago ay fragile. Hindi ito laging maganda. Puno ito ng mga pagkalito, kabiguan at pagwawasto sa sarili. Ang pinakahuling gusto nilang mangyari ay magkaroon ng mga matang nagbabantay, naghihintay kung sila ay madadapa o lilipad. Kaya pinipili nila ang pag-iisa, hindi bilang paglayo, kundi bilang proteksyon. Lumilikha sila ng mga hindi nakikitang mundo kung saan pwede silang mabigo ng tahimik, makapagsubok ng malaya at magbago ng walang pressure ng performance. Dahil ang katotohanan, nag-iiba ang resulta kapag alam mong pinapanood ka. Kapag alam mong may nanunood, nagsisimula kang umarte. At kapag umarte ka, tumitigil kang umunlad. Mas pipiliin ng mga introvert na lumago sa dilim. Hindi sinusukat, hindi nakikita. Hindi sila naghahanap ng mga saksi. Naghahanap sila ng mastery. At kapag dumating na sila sa liwanag, ang ipinapakita nila ay sobrang pino, sobrang banayad, sobrang natural. Kaya akala ng iba ay bigla lang itong nangyari. Pero hindi yun basta-basta nangyari. Ipinanganak yun sa katahimikan, sa panahong walang nanunood. Number 2, dahil alam ng mga introvert ang atensyon ay nag-aanyaya ng panghihimasok. Para sa mga introvert, ang atensyon ay hindi gantimpala. Ito ay mapanganib. Nakita na nila kung ano ang nangyayari kapag masyadong maingay ang pag-angat. Dumadami ang kompetisyon, tumitindi ang inggit, at nadudungisan ang kadalisayan ng layunin sa sobrang ingay. Sandaling makita ng mga tao na umaangat ka, nagsisimula silang mag-react. May mga gagaya, may mga makikipagkompetensya, at ang pinakamasama, may mga magpapanggap na sumusuporta pero palihim na hinihintay kang bumagsak. Nararamdaman ito ng mga introvert ng likas. Nababasa nila ang mga intensyon kahit hindi sinasabi, kaya mas gusto nilang manatiling invisible hanggang hindi na mapipigilan ang resulta. Sasabihin nila, maliit lang naman to. Pero sa likod ng kortina, may tinatayo silang napakalaki. At sa oras na mapansin ng iba, huli na, matibay na ang pundasyon. Para sa mga introvert, iisa lang ang kahulugan ng kaligtasan at tagumpay: proteksyon. Pinoprotektahan nila pareho sa pamamagitan ng pananatiling hindi nakikita, hanggang sa hindi na maiwasang makita. Hindi ito panlilin lang, ito ay estratehiya. Number 3, dahil mas malinis para sa mga introvert ang tahimik na kapangyarihan kaysa sa maingay na pagkilala. May kakaibang relasyon ng mga introvert sa pagkilala. Ayaw nila ng sapilitang pagpuri. Marumi ang pakiramdam nito. Sa mundong sabik sa pagpapakita, nakita nila ang dangal sa hindi pagpapakita. Dahil habang mas maingay ang isang tao sa pagbubuhat ng sariling bangko,
mas halatang marupok ang pundasyon. Alam ng mga introvert na kapangyarihang nakasalalay sa palakpakan ay guguho kapag tumigil ang mga palakpak. Kaya nananatili silang tahimik. Hinahayaan nilang ang resulta ang magsalita sa pabulong na paraan. Mas gusto pa nilang madiskubre ng mundo ng aksidente kaysa sumigaw para mapansin. Kapag mukhang hindi planado ang tagumpay, mas totoo itong nararamdaman. Parang likas, hindi palabas. Kaya hindi nagyayabang ang mga introvert. Ang kanilang katahimikan ay hindi kababaang loob. Ito ay spiritual hygiene. Mas pipiliin nilang huwag magsalita at maging matagumpay. Number 4, dahil iba ang sukatan ng mga introvert ng halaga. Madalas itinuturo ng lipunan na masusukat ang iyong halaga sa pagiging kilala, sa dami ng followers, titulo, awards o likes. Pero para sa mga introvert, sinusukat nila ito sa panloob na kapayapaan. Hindi nila hinahangad ang kasikatan, hinahangad nila ang kapayapaan. Hindi nila gusto ang pagkilala, mas gusto nila ang koneksyon at resonance. Hindi nila layunin na maging kilala, layunin nilang maging totoo. At ang totoo ay hindi kailangang i-promote, kusa itong kumikislap. Para sa kanila, ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pagdiriwang, kundi sa pagkakahanay ng sarili. Yung pag tinitigan mo ang ginawa mo at may kapayapaan ka, kahit walang pumapalakpak. Kaya kapag ang tagumpay nila ay mukhang aksidente, ipinapakita lang nito ang katotohanang ang tunay na kadakilaan ay hindi kailanman tungkol sa ingay. Tungkol ito sa kalinawan. Habang ang iba ay humahabol ng mga palakpakan, ang mga introvert ay humahabol ng katumpakan. Habang ang iba ay habol ang uso, ang mga introvert ay habol ang katotohanan. At yan ang dahilan kung bakit madalas magmukhang swerte ang kanilang tagumpay. Dahil ang mastery na ginawa sa katahimikan ay laging ganon. Number 5, dahil pinoprotektahan ng mga introvert ng misteryo. May kakaibang kapangyarihang delikado sa misteryo at alam ito ng mga introvert na habang mas kakaunti ang alam ng mga tao tungkol sa kanila, mas ligtas sila. Kapag nalaman na ng mga tao kung sino ka, nagsisimula ka na nilang hulaan. At kapag kaya ka na nilang hulaan, kaya ka na rin nilang kontrolin. Kaya kumikilos sa mga introvert na parang mga anino. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa intuition. Alam nila na kapag mukhang hindi planado ang kanilang tagumpay, walang makakahula sa susunod nilang galaw. Ang misteryo ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa manipulasyon. Nililito nito ang mga taong laging naghahanap ng paliwanag at naaakit naman ang mga taong marunong tumingin ng mas malalim. Ang pagiging banayad nila ang nagsisilbing kalasag, tulad ng mga hayop na nagtatago sa gubat. Nagbiblend sila sa paligid kapag kailangan, naglalaho kapag oras na, at lumilitaw kapag perpekto na ang tiyempo. Alam nila na sa oras na lubusan silang maunawaan, lubusan din silang magiging vulnerable. Kaya pinipili nilang manatiling bahagyang mahirap basahin, nakatago ang motibo, hindi matunton ang paraan. Hindi ito lihim, ito ay depensa sa sarili. Number 6, dahil nauunawaan ng mga introvert ang kapayapaan ng contrast. Ang mga introvert ay mga maestro sa psychological timing. Hinahayaan nilang maliitin sila ng iba, sinasadya nila ito. Hindi nila kinokorek ang mga taong nag-misjudge sa kanila. Hindi nila ipinagtatanggol ang sarili laban sa mababaw na paghusga. Hinahayaan nilang isipin ng iba na sila ay tahimik, simple o walang ambisyon. Dahil doon nagmumula ang pagkagulat. Hanggang isang araw kikilos sila at biglang nagbabago ang lahat. Ang taong inakalang walang imik ay biglang gumagawa ng kahanga-hanga at nakakakuryente ang contrast na ito. Yan ang nauunawaan ng mga introvert. Pinalalakas ng katahimikan ang epekto. Ang pagiging understated ay lumilikha ng sorpresa at ang sorpresa ay kapangyarihan. Hindi nila hinahangad ang spotlight pero alam nilang gamitin ang dilim upang mas lumiwanag ang kanilang liwanag. Surgical ang kanilang tiyempo, strategic ang kanilang katahimikan. Hindi sila nananalo sa pamamagitan ng pagsigaw ng mas malakas. Nananalo sila sa pamamagitan ng isang tumpak, tahimik at nakabamanghang galaw.
At number 7, dahil ang pinakamagandang paghihiganti ay ang effortless na kahusayan. Hindi nagsasayang ng enerhiya ang mga introvert sa pagpapatunay ng sarili. Hindi sila humahabol ng paghihiganti, kompetisyon o argumento. Hinahayaan nilang ang katahimikan ang magsalita para sa kanila. Kapag sila ay pinagdududahan, tumatahimik sila. Kapag sila ay minamaliit, naglalaho sila. At kapag sila ay bumalik, ang resulta ay mas malakas pa sa anumang paliwanag. Hindi nila sinasabing, "Sabi ko na nga ba?" Wala silang sinasabi dahil sapat na ang ebidensya. Ang bersyon nila ng paghihiganti ay refinement. Ang bersyon nila ng panalo ay kapayapaan. Hindi nila sinisira ang mga kaaway, nilalampasan nila ang mga ito. Hindi nila ipinagyayabang ang tagumpay, isinasabuhay nila ito. Para sa kanila ang sukdulang tagumpay ay yung tinitignan ng mundo ang kanilang tahimik na pag-angat at bumubulong ng, "Paano nangyari yon?" Kaya palaging mukhang aksidente ang kanilang tagumpay dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagbibigay ng babala bago dumating. Dumarating lang ito, kalmado, kumpiyansa at hindi na mapipigilan. Iba ang relasyon ng mga introvert sa tadhana. Hindi nila ito minamadali, hindi nila ito hinahabol. Hinahayaan nilang ito ay mahinog ng tahimik sa likod ng lahat ng yabang at ingay. Naniniwala sila na ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw, na ang tunay na tagumpay ay hindi nagpapasikat, kundi kumikislap mula sa loob. Bawat tahimik na pagsisikap, bawat di nasabi ngunit sinadyang layunin, bawat hakbang na hindi nakita ng iba, lahat ito ay bumubuo ng puwersang tanging sila lang ang nakakaintindi. At kapag dumating ang sandaling yon, mukha itong biglaan sa mundo. Pero para sa kanila, ito ay tamang tiyempo. Kaya kapag sinabi ng mga tao, "Ang swerte mo," ngingiti lang ang mga introvert dahil alam nila na walang kinalaman ang swerte rito. Ito ay pasensya na nagkunwaring pagiging passive. Ito ay mastery na nagkunwaring kababaang loob. Ito ay kapangyarihang nagkunwaring kapayapaan. At yan ang ganda ng kanilang tagumpay. Hindi ito kailanman sumisigaw. Tahimik lang itong bumubulong na hindi ko naman intensyong pahangain ka. Unti-unti ko lang binubuo kung sino talaga ako. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na about sa mga introvert na walang goals. Shoutout kay Ricky Ramilo. Sabi niya, "Ako na wala talagang goal sa buhay. Happy ako sa vice versa na after work, go home. Do play some games and just little time watching movies while eating. Then after, sleep. Walang barkada, walang makulit na friends na yayayain ka kung saan-saan. At pag may free time ako na isang araw, nasa bahay lang talaga maghapon. Eat, play games, watch movies. Until now, happy naman. Walang regrets." Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Good evening po Sir AP. Great contents. Relate ako dyan. Totoo po, karamihan sa mga introvert ay hindi naghahabol. Hindi nangangailangan ng validation at palakpakan. Kami ay kumikilos ayon sa aming kagustuhan. Just go with the flow, ika nga. In God's perfect timing, mararating namin ang minimithi sa buhay. Ganun lang kasimple. Maraming salamat po sa magagandang contents nyo, Sir AP. And more power po. God bless us always. Peace." At ayon naman kay Christopher Aplaca Peralta, "Sir AP, isa po akong introvert, period. Sir AP, masama sana ako sa mga ma-shoutout sa bawat program. Dun lang masaya na ako. God bless po Sir AP. Ang program mo po ang nagpapahupa sa nag-uumapaw naming talinong mga introvert." At shoutout din kila Vika Rus, Faith, RJ Mera, Junjun Perang, Rosalie Rosales, Alfonso Catana, Annalyn Granada, Kalayaan Kapayapaan, Ramlat, Pax Tumulak, Marie Ruba, Jola Short Video, Always Persevere, Kay Molino, Alvin Edroso, Elsa Fampulme, Lorena Bintas, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.
Alam mo ba kung bakit makapangyarihan ang mga introvert na hindi naghahabol? Panoorin mo sa video na to.